Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Century-old na puno sa Mangaldan, Pangasinan nabuwal, 2 sugatan, waiting shed nabagsakan. SUV nahulog sa gilid ng bagong gawang kalsada sa Dagupan City. Anyari? Tawanan, kilig at sorpresa. Hatid ng ilang Kapuso artists sa Kapuso Mall Show. At ano kaya itong pinagpiestahan ng mga residente sa baybayin ng Bangi, Ilocos Norte? Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga Kapuso, 2 ang sugatan matapos mabuwal ang isang century-old na puno ng akasya sa Mangaldan, Pangasinan. Bahagyang nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko sa Rizal Avenue ang clearing operation. Tutukan sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Galos sa noo at siko ang tinamo ni Sheila at ng kanyang kaibigan matapos silang tamaan ng sanga ng punong akasya na nabuwal sa Mangaldan, Pangasinan kaninang madaling araw. Papasok na sana sila sa kanilang trabaho at dumaan lang sa simbahan. Pagkalabas nila sa gate ng simbahan ay bigla na lang nabuwal ang puno. Nakatakbo silang magkaibigan kaya hindi sila nadaganan ng puno. Tanging mga sanga lang ng punong tumama sa kanila. Ayun po na tumakbo kami, kundi kami tumakbo pa ano na po nangyari sa amin. Kwento naman ni Chris, walang ulan o malakas na hangin, pero bigla na lang nabuwal ang puno. Nasira ang waiting shed sa lugar, natumba maging ang street light, at nabagsakan din ang bahagi ng bubong ng isang tricycle na nakaparada sa silong ng puno. Nagsasabagita, nandyan sa may padyak dyan, nandyan nagsisilpon. Kala ko nga matamaan. Sinigawan ko, biglang umalis. Bigla na lang, minuto lang, biglang bumagsak eh. Ayon sa Mangaldan MDRRMO, maituturing ng century-old ang punong akasya. Ito rin daw siguro ang dahilan kung bakit ito nabuwal. Nabubulok na ang mga ugat ng puno. Agad na nagsagawa ng clearing operation sa lugar. Kumuha po tayo ng chainsaw na 2 para matanggal po yung mga hazard na natumbang akasya na yan. Kasi po matagal na, hindi pa tayo pinapanganak, natanim na yan. So siguro dumating na rin yung time na talagang matutumba na siya, so hindi natin inaasahan. Kasabay ng isinasagawang clearing operation ng otoridad ay nakabantay ang Public Order and Safety Office dito sa kalsada, lalo pat sa mga oras na ito ay nagkakaroon ng traffic build-up dito sa lugar. Umabot din sa halos 3 oras ang clearing operation sa lugar. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. SUV na minamaneho ng isang 62 anyos na ginang nahulog sa gilid ng bagong gawang bahagi ng Perez Boulevard sa Dagupan City. Alamin sa exclusive report ni CJ Turida. Mula sa Barangay Bolosan, papunta sana sa isang bangko sa Perez Boulevard ang 72 anyos na si Ginang Arcelia Soberano nang aksidenteng mahulog ang kanyang minamanehong SUV sa gilid ng bagong gawang kalsada pasado alas 8 kaninang umaga. Papasok sana siya sa paradahan ng sasakyan ng mga kliyente ng bangko pero hindi raw niya inakalang hindi pa pala natatabunan ng lupa ang compound ng bangko upang pumantay sana sa pinataasan na kalsada. Nung diniretso ko yun, yung pala, malalim. Hindi ko naman alam, kasi kung nilagyan sana ng barrier yan, nakita ko. Humigit kumulang 3 talampakan ang lalim ng kinahulugan ng sasakyan. Mabuti na lang at hindi nasaktan si Ginang Arcelia. Nalalamig pa nga ako eh. Siyempre na-nervous ako, sabi ko, tapos nakita ko yan, ang lalim pala. Saktong nag-iikot ang mga kawani ng Public Order and Safety Office sa lugar nang mangyari ang aksidente. Agad silang umalalay at gumawa ng paraan upang maalis ang sasakyan sa kinahulugan nito. Lahat naman yan, nilalagyan ng mga yellow line na may mga tao naman sigurong walang magawa. Kaya
kung nadadaanan, inaalis. Bukod sa mga poso enforcer, nakipagsanib puwersa rin ang mga kawani ng CDRRMO at City Engineering Office upang maiangat ang sasakyan. Gamit ang boom truck ng CDRRMO, hinila ang sasakyan upang matanggal mula sa kinahulugan nito. Naayos din ito matapos ang mahigit 2 oras. Ayon sa poso, kailangan matabunan ng lupa ang lugar upang pumantay sa kalsada at ang may-ari ng pribadong lote ang gagawa nito. Makikipag-ugnayan din ang poso sa kontraktor ng road rehabilitation project sa lungsod. Nagtabihan pa ang kanilang signages. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North, Central Luzon. Mahigit kalahating milyong piso na halaga ng pinatuyong marijuana na kumpiska sa 2 lalaki sa La Trinidad, Benguet. Nagbabalik sa report si CJ Torida. Arestado ang 2 lalaki sa buy-bust operation ng PIDEA at PNP sa La Trinidad, Benguet ng hali kahapon. Mahigit kalahating milyong pisong halaga ng pinatuyong marijuana ang ibinenta ng mga suspect sa undercover agent. Mahigit 20 kilos ang bigat ng nakumpiskang illegal na droga. 2 linggong pinagplanuhan ng operasyon ayon sa PIDEA. Tumangging humarap sa kamera ang mga suspect pero mula raw sa kibungan ang mga marijuana. Mahaharap ang 2 sa karampatang kaso. Definitely this is not street level because as you can see, this is more or less 21 kilos of high-grade cannabis sativa or marijuana. Arestado sa Cabanatuan City, Nueva Ecija ang 4 na tulak umano ng illegal na droga. Ayon sa mga pulis, kabilang sa watch list ang mga naaresto na dati na ring nasangkot sa pagbebenta ng illegal na droga. Nakuha sa kanila ang mahigit 20 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso. Walang pahayag ang mga suspect na mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Hindi naman tayo titigil para mailagay sila sa kamay ng batas. So, kinasuhan natin sila ng paglabag ng Section 5 and 11 ng Republic Act 9165. CJ Torida, One North, Central Luzon. Wala nang 2 linggo, balik eskwela na. Ang good news, ayon sa Department of Trade and Industry, bumaba ang presyo ng ilang school supplies. Base sa price guide na inilabas ng DTI, halos 30 sa mahigit sa 100 stock keeping units ang nakitaan ng pagbaba sa presyo. 5 pesos hanggang 10 pesos ang baba ng presyo ng notebooks. Hanggang 6 pesos sa pad papers, habang ang lapis ay bumaba ng 5 pesos. Nasa 12 pesos naman hanggang 114 pesos ang kada box ng crayons. Depende sa laki. Ang sharpener ay nasa 15 hanggang 69 pesos, habang ang ruler ay nasa 16 hanggang 39 pesos. Ang eraser ay mabibilin ang mahigit sa 4 pesos hanggang 20 pesos, depende sa laki. Enrollment para sa school year 2025-2026, formal nang nagsimula ngayong araw, June 4. Naritong report. Sinamahan ni Ginang Melanie ang kanyang bunso upang mag-enroll sa Dagupan City National High School kaninang umaga. Incoming grade 7 student si Nika. Dala ni Ginang Melanie ang report card ni Nika upang makapag-enroll. Masaya raw na kinakabahan si Nika na papasok sa junior high school. English daw ang kanyang paboritong subject. Excited po ako makamit ng bagong friends ko. Nakasuporta naman si Mami Melanie kay Nika tulad ng suporta niya sa 2 pa niyang anak na nag-aaral din sa City High. Sana pagpatuloy niya yung pag-aaral niya, galingan din niya. Ngayon ang formal na pagsisimula ng enrollment sa mga pampublikong paaralan na magtatagal hanggang June 13. Pero may mga nagpalista na raw sa grade 8, 9 at 10 bago pa nagsimula ang bakasyon. Nasa 80 hanggang 90% na raw ang nakapag-enroll sa City High. Inaasahan ng pamunuan ng paaralan ang nasa mahigit 4,000 na bilang ng estudyante sa junior high school sa susunod na school year. Payo ng pamunuan ng City High sa mga estudyante, i-enjoy pa ang nalalabing araw ng bakasyon bago ihanda ang sarili sa pasukan sa June 16. Sabak ulit sa school year na to and start natin with the hope na madaming mga mapag-aaralan na magagamit nyo sa buhay ninyo para sa future ninyo. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North, Central Luzon. Samantala, isang sugatang dolphin ang napadpad sa dalampasigan sa San Juan, Ilocos Sur nitong Lunes. Inakala raw ng mga residente na may taong nalulunod. Pero nang tingnan nila,
dolphin pala ito. May mga nakitang gasgas sa ulo at katawan ng dolphin. Inalalayan naman ng mga residente hanggang sa manumbalik ang lakas ng dolphin. Matapos ang ilang oras, nakabalik din sa malalim na bahagi ng dagat ang dolphin. Napag-alaman na stranded ang dolphin matapos makaranas ng mga pag-uulan. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, tuloy-tuloy ang pag-iral ng hanging habagat kasabay ng muling pagbabalik ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Buong Luzon pa rin ang apektado ng habagat habang malaking bahagi ng Mindanao naman ang makakaranas ng epekto ng ITCZ. Ngayong June, 1 o 2 bagyo ang posibleng mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility. May tsansa itong maglandfall sa eastern section ng Southern Luzon o Visayas. Kung hindi naman tatama sa lupa, posible rin itong mag-recurve o lumihis ng direksyon paiwas sa bansa. Pero kahit hindi mag-landfall, maaaring palakasin ng bagyo ang habagat, kaya asahan pa rin ang malawakang pag-ulan. Sa ngayon, wala pang bagyo pero may tsansa ng ulan. Malaking bahagi ng Northern at Central Luzon pa rin ang uulanin. Malalakas ang mga pag-uulan na yan sa ilang probinsya kaya posible pa rin ang baha o landslide. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Ilang araw nang nararanasan sa mga pamilihan sa Pangasinan ang maraming supply ng galunggong ayon sa Sinag. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galpan. Jasmine? Chris, sa monitoring ng Sinag, bukod sa galunggong ay bahagya ring bumaba ang presyo ng sari-saring isda. Ilang araw nang marami ang supply ng galunggong sa mga pamilihan sa probinsya ng Pangasinan, ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o Sinag. At inaasahang magtutuloy-tuloy ang maraming supply nito hanggang sa mga susunod na araw dahil fishing season ngayon ng galunggong. Mababa pa rin yung market more or less ganun din ang presyo market. Yung retail siguro medyo mataas yung last week pero ngayon may buwaba na rin sila. Dahil sa maraming supply, halos kalahati ang ibinaba sa presyo ng galunggong sa Mangaldan Public Market. Mula sa dating halos 300 pesos per kilo ng galunggong, ngayon mabibili ito sa 100 pesos hanggang 160 pesos per kilo. Kasi ngayon tagalunggong nga kaya binaba yung presyo ng galunggong kaya lahat ng bumaba lahat na nagtitinda ng mga galunggong. Bukod sa galunggong, bahagya ring bumaba ang presyo ng sari-saring isda. Malaking bagay ito para sa mga consumer. Dati mahal po yan, nag-aabot ng 150 yan. Ngayon, 140 na lang. Samantala, tiniyak ng otoridad ang mahigpit na monitoring sa mga ibinibentang isda sa pamilihan. Ito'y para matiyak na ligtas kainin ang mga binibiling isda sa palengke. Chris, dito naman sa Magsaysay Fish Market, sa mga oras nga na ito ay tuloy-tuloy yung pagdating ng delivery ng galunggong at ng sari-saring isda. At sa ngayon nga ay nasa 100 hanggang 150 ang presyo ng kada kilo ng galunggong. Ang bangus ay nasa 170 hanggang 180 per kilo. Ang oriles ay nasa 90 hanggang 100 per kilo habang ang yellowfin ay nasa 160 per kilo. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Nakabitan na ng mga bagong LED street lights ang kahabaan ng San Carlos, Calasiao Road sa Barangay Malabago, Calasiao, Pangasinan.
Ito ay bahagi ng 3 phase ng paglalagay ng mas maliwanag na street lights. 50 LED lights ang na-install mula noong Marso at posibleng madagdagan pa sa mga susunod na buwan. Malaking tulong para sa mga residente, lalo na sa mga motorista ang maliwanag na LED lights. Accident-prone area daw kasi ang naturang bahagi ng kalsada. Shabu na natagpo ang palutang-lutang sa dagat sa Zambales, umabot ng halos 1.5 billion pesos ang halaga. Narito ang report. Imbes na isda, sako-sakong hinihinalang shabu ang nakuha ng isang grupo ng mangingisda malapit sa Bajo de Masinloc sa Zambales, pasado alas 5:30 ng hapon noong Huwebes. Inakala raw ng mga mangingisda na mga food pack ang laman ng mga nakalutang na sako, pero nang buksan, tumambad ang mga hinihinalang shabu. Ipinasakamay ng mga mangingisda ang mga kontrabando sa mga otoridad sa Mariveles, Bataan noong Lunes. Ayon sa tagapagsalita ng PIDEA Region 3, tinatayang nasa mahigit 222 kilos ng hinihinalang shabu ang laman ng 10 sako. Naglalaman ito ng 223 vacuum-sealed transparent plastic packs na may tinatayang halagang halos 1.5 billion pesos. Hindi naman natin masasabing illegal drug trade yun kasi lumulutang lang eh. Hindi natin alam kung yun ba ay sinadya na iwanan doon para lumutang or aksidente lang na lumutang talaga doon o nalaglag sa dagat. Ayon sa Police Regional Office 3, magsasagawa ng joint operation ng Philippine National Police, Philippine Navy at Philippine Coast Guard sa lugar kung saan na-recover ang mga sako. Marami pa po silang nakita po doon dahil ang nabitbit lamang po nila ay yung kaya lamang po nila na kuhanin dahil hindi po pwedeng ikarga po nila, baka naman lumubog po yung kanilang bangka. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang pinagmulan ng droga at mapalakas pa ang seguridad sa karagatan para mapigilan ang pagpasok ng iligal na droga sa rehiyon. Samantala, isa sa ilalim ang mga na-recover na hinihinalang iligal na droga sa forensic examination sa laboratorio ng PIDEA Regional Office 3 para sa kumpirmasyon. CJ Torida, One North, Central Luzon. Tawanan, kilig at sorpresa, hatid ng ilang Kapuso artists sa Kapuso Mall Show sa San Carlos City, Pangasinan. Tunghayan sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Great thrill and excitement ang na-experience ng mga Kapuso na nakisali sa masayang Kapuso Mall Show ng GMA Regional TV sa San Carlos City, Pangasinan. Magkakahalong tawanan, kilig at surprise ang hatid ng cast ng upcoming GMA Prime series na Sanggang Dikit for Real. Naaliw ang crowd nang humataw sa mga trending TikTok dance challenge sina Tito Abdul at Tito Marcy. Actually, pagdating pa lang namin, mga nakangiti na rin yung mga tao dito and very sila. Helpful. Ano? Helpful. Helpful? Wait, mali? Mali. Ano? Thoughtful. Chareng! Charot. Actually, very warm yung pag-welcome nila sa amin and nakakatuwa kasi talagang mas pinili nilang manood kesa mag-shopping. Nakakakilig na song number sa handong ni Sparkle GMA artist Sep Pajarillo para sa audience. Captivating medley performance naman ang baon ni John Dick de Guzman na super na-enjoy ng crowd habang nakikising along. Hindi rin nagpahuli sa back-to-back serenade si Sparkle GMA artist Matthew Uy na sinulit ding makaselfie ang fans. Sobrang warm ng pagtanggap nila sa amin dito. Parang kita mo talaga yung saya ng mga ngiti nila dito eh. Talagang makikita mo na masaya silang nakikita kami na kahit hindi pa nag-e-air yung show namin, masaya na silang nandito kami. Wala kang masasabi kasi sobrang saya ng mga tao dito. Tsaka mafe-feel mo agad, alam mo yun, hindi pa nagsa-start yung show namin pero parang ang tagal na nilang napapanood yung show. Ganun kainit yung pagtanggap ng mga tao dito. Very welcoming yung pagtanggap sa amin dito. Nakawala ng pressure eh. Parang feel at home ka kaagad kahit sobrang layo namin dito. Abot-teng ang ngiti ng mga Kapuso nang masilayan na ang inaabangang cast member ng isa pang upcoming Kapuso series na Akusada. Nagtilian ng fans ni Sparkle GMA artist Ronnie Liang nang makapiling na ang idol. Si
Si Ronnie, may pa-flowers pa sa girls. First time ko dito and maraming salamat po sa mainit na pagtanggap, nakakataba ng puso. No, and talagang napakalakas ng Kapuso network or mga programa ng GMA dito sa Pangasinan. Host ng palabas, si Sparkle GMA artist Cheska Fausto, na game namang namigay ng prizes sa audience. Bago nagtapos ang palabas, all fours na kumasa ang cast members sa Shimmy Dance Challenge. Na sinundan ng isang hindi malilimutang Kapuso groupie. Jasmine Gabriel Gulban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Mga guro't estudyante nagbayanihan sa pagpipintura ng mga lumang upuan ng kanilang paaralan sa Dagupan City. Silipin sa report. Sa June 9 pa ang formal na pagsisimula ng Brigada Eskwela 2025. Pero sa Dagupan City National High School, maaga nang nag-aayos ng mga gamit sa paaralan. Sama-sama ang mga guro at estudyante sa pagpipintura ng mga upuan. Mula sa dating kulay nito, pinipinturahan ng bago para sa bagong school year. Ayon kay Teacher Babylin, maigi na raw na agahan ng brigada upang makita kung ano pa ang mga kailangang ayusin bago ang pasukan sa June 16. Magkaroon po ng bonding yung estudyante at saka teachers, at least pwede po itong mag-boost ng moral nila at mag-create ng positive environment between teachers and students. Isa ang incoming grade 11 student na si Van sa mga nakipagbayanihan sa pagpipintura ng upuan. Sir, syempre po masaya po kasi po nakakatulong ako sa pagganda ng eskwelahan po namin. May nakatoka rin sa paglilinis sa bintana. Sa ibang silid, inaayos na rin ang mga upuan at nililinis ang sahig. Nanawagan ng mga student leader sa kanilang mga kapwa-estudyante na makiisa sa Brigada Eskwela na magtatagal hanggang June 13. We also help po, of course, with the cleaning. Magbibigay po kami ng mga assistance po sa mga teachers. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala, pinagpiestahan ng mga residente ang mga naanod na maliliit na isdang monamon nitong Lunes ng gabi sa Bangi, Ilocos Norte. Marami kasi ang mga naanod sa dalampasigan at kanya-kanyang hakot sila. Kahit mga bata, ganado sa pamumulot dahil buhay na buhay ang mga isdang monamon. Gumamit pa sila ng flashlight para makita ang mga maliliit na isda. Naano daw ang mga ito dahil malalakas ang hampas ng alon sa dagat. Puspusa na ang pag-araro ng ilang magsasaka sa kanilang mga sakahan sa Lawag City matapos maranasan ang mga pag-ulan. Sapat na raw ang patubig o tubig-ulan para makapagsimula sila sa pagsasaka. May gumamit ng tradisyonal na pag-araro, katuwang ang kanilang mga alagang kalabaw. Pero meron din gumamit ng kuliglig para mapadali ang trabaho. Hiling ng mga magsasaka, tuloy-tuloy na sana ang pag-ulan para mapatubigan lahat ang kanilang mga natutuyong sakahan. Hinahangaan ngayon ang Poso Enforcer sa Mangaldan, Pangasinan na ibinabalik ang kanyang napupulot na cellphones. Atin siyang kilalanin sa report ni Jewel Fernandez. Hinahangaan ang katapatan ng Poso Enforcer na si Francisco Quizon ng Mangaldan, Pangasinan matapos niyang isauli ang napulot na cellphone. Nakita raw niya ang cellphone sa Serafica Street habang naka-duty. Nung una, parang nag-alangan ako kasi parang luma na eh. Pero nung nakalayo na ako, parang nanghinayang ako baka kung cellphone yun, baka mapunta pa sa iba, baka mapulot ng iba. Baka hindi na ibalik, kaya binalikan ko. Pagtingin ko, yung bago pa, tapos yung parang bagong modelo. Pagdating sa mayor's office, sabi nila sa PIO. Kaya binalik ko doon hanggang sa natuntun nila yung may-ari. Naibalik na sa may-ari ang napulot na cellphone. Sa 3 taon na pagiging Poso Enforcer ni Francisco, 4 na beses na raw siya nakapulot ng cellphone. Ito nga,
Ang cellphone ko keypad lang pero hindi ko pinag-iinteresan yung hindi sa akin. Nakakagalak dahil nga yung mga nawalan ng wallet, nawalan ng cellphone, nawalan ng susi, nawalan ng ID ay naisusuli kaagad dahil sa impormasyon na ginagawa natin ay naisusuli. Pinapatunayan lang din daw ng Poso Mangaldan na kahit walang nakakakita ay tapat sila sa kanilang tungkulin. Yung mga kasamaan kong Poso na naka-details o naka-duty dyan sa kakalsada natin sa Rizal Avenue, hindi slight lang naman kasi naisasawali kagad at kumbaga wala nang documentation. Kasama si Daryl Peralta, Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode dito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.